Kapatid, sandali lang. Ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan. Pero ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Saan ba tayo pwede maging sakim? Sa pera lang ba? Hindi, di ba? Pwedeng sa kapangyarihan, sa tagumpay, sa atensyon, and marami pang iba. Okay? At saan ba nanggagaling yan? Nanggagaling yan sa mindset na kailangan ko pa ng sobra, kailangan ko pa ng higit para maging masaya or mahalaga ako. Kaya nga sinasabi sa verse na yan na ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan. Bakit? Kasi ang taong hindi kontento, lagi yang nakikipag-agawan. For example, sa pamilya, diba? Pwedeng magkaroon ng alitan dahil sa mana or sa nasisirang pagkakaibigan dahil sa inggit, sa korupsyon dahil sa kasakiman. Kaya pansinin niyo yung part 2 ng verse na yan. Sabi doon, hindi naman sinabi doon na ang taong matalino at sobrang sipag ay sasagana. Hindi, ang sabi doon, ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Ang lalim, no? Ibig sabihin, ang kabaliktaran ng kasakiman ay hindi pala pagiging mahirap, kundi yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang taong sakim, ang laging sinasabi niya sa isip niya, hindi sapat ang binibigay ng Diyos. Kaya kailangan kong kontrolin ang lahat. Pero ang taong nagtitiwala sa Panginoon, ang sinasabi niyan, ang Diyos ang aking provider, hindi ko kailangang mamuhay sa takot na baka maubusan. Amen? Kung nakita niyo po yung t-shirt ko, ganda po, di ba? Jesus is King. Okay, there's only one King of Kings and Lord of Lords. That is Jesus Christ. Nagkataon na ang legal name ko ay King, pero I'm just a servant. Ako po ay alipin ng hari ng mga hari, ang Panginoong Jesus. Hindi po sa akin to, pero kung gusto nyo po makakuha ng ganitong shirt, we are with collaboration with Worship Generation. Ayan, ang ganda po ng design. Jesus is King, no rival, no equal, King of Kings, Lord of Lords. Ayan, pwede nyo po sila i-message sa page nila or sa website nila. Maraming salamat po and God bless you all.